Ang Pilipinas ay isang bansa na may tatlong malalaking isla na kung tawagin ay Luzon, Visayas at Mindanao. Subalit, sa paglipas ng panahon ng Mindanao ay naging paksa ng ideya ng paghiwalay. At sa ngayon ang Pilipinas ay maaaring maging mas maliit na bansa kung mangyari ang mga bagay na yun. Posible ba talaga ang mga bagay na ito? At may pag-asa ba na ang Mindanao ay maging independent island? At ano ang mangyayari kung talagang humiwalay sila sa government ng Pilipinas? Nakakaapekto ba ito sa ekonomi ng bansa at magpapahirap sa Pilipinas? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Upang maunawaan mo ang buong punto sa ating video, pag-usapan muna natin kung kailan nangyari ang ideya ng separation at bakit may mga taong nasa Mindanao na gustong maging independent. Nagsimula ang lahat ng ito noong panahon ng American colonial period sa Pilipinas. Kung titignan mo nang sakupin ng US ang bansa mula sa Spanish Empire, nangako sila na kanilang ide-decolonize ang isla at ipagkakaloob ang buong kalayaan ng Pilipinas. Subalit, hindi lahat ng bahagi ng bansa ay masaya tungkol dito. At ang mga pinuno ng Moro ay isa sa mga taong ayaw mapabilang ang kanilang mga teritoryo sa hinaharap ng Estado ng Pilipinas. At ang ibig sabihin ayaw nilang maglingkod sa ilalim ng umbrella ng Estado ng Pilipinas. Subalit halata naman na sila ay nabigo dahil hanggang sa ngayon kasama pa rin ang Mindanao sa teritoryo ng Pilipinas. Subalit kamakilan lamang ilang pangyayari ang nagmumungkahi na ang ideya ng paghihiwalay ng Mindanao ay hindi pa rin nababaon. At sa katunayan kahit na ang dating Pangulo na si Duterte ay nagsuggest na ang Mindanao ay dapat maging independent. Ngayon, ang paggawa ng mga bagay na ito ay mahirap, subalit hindi imposible. Dahil nangyari na ito sa ilang mga bansa, subalit ito ay mahirap. Maraming mga official ng government ang tutol dito at maraming mga Pilipino ang ayaw ihiwalay ang Mindanao sa inang bayan. Subalit kahit na gusto nila, hindi ito madali. Dahil kailangan ng maraming trabaho para mangyari ang mga bagay na ito. Pero sabihin na lang natin na nangyari na. Kapag naging independent island na ang Mindanao, ano ang susunod na mangyari? Sa kasong ito, hindi na ito bago. Nangyari na ito sa ibang mga bansa sa buong mundo na kung saan ang isang bansa ay nahati sa dalawa. At ang pinakamagandang halimbawa ay ang Korea na sa ngayon ay merong North at South Korea. Malinaw na sa ngayon na ang North at South ay merong magkaibang government. Ang South Korea ay naging isang Republican country na kung saan ginagamit nila ang kalayaan sa pagboto upang pumili ng official. Habang ang North Korea naman ay nananatiling isang dictatorship country. At ngayon kapag nahiwalay na ang Mindanao, ang Pilipinas ay magiging dalawang bansa at posible silang tawagin na North at South Philippines. Ang Mindanao ay magiging Timog at ang Luzon at Visayas ay magiging Hilaga. Ang North Philippines syempre ay mananatiling Republican country at ginagamit pa rin ang kalayaan nito sa demokrasya. Subalit, paano naman ang Mindanao na ngayon ay South Philippines? Maaari silang magpatuloy sa pagiging isang Republican government. Subalit palaging may possibility na gagawin nila itong communist country. Tulad na lang ng China, Cuba, Laos, North Korea at Vietnam. Kung titignan mo ang mga tao sa Mindanao na nagnanais ng paghihiwalay na ito, ay ang Moro National Liberation Front, ang Moro Islamic Liberation Front, ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at ang Abu Sayyaf. Ang gusto nilang lahat sa simula pa lang ay hiwalay na ang Mindanao. Kabilang na dito ang arkipelago ng Sulu at Palawan mula sa Pilipinas. Ngayon, kung mapapansin mo lahat sila ay Islamic group at ang dahilan kung bakit gusto nilang ihiwalay ang kanilang lupain sa government ng Pilipinas ay dahil gusto nilang gumawa ng sariling pamahalaan. Mayroon silang sariling pinuno at mayroon silang sariling army. At ang ibig sabihin, hindi na nila kailangang umasa pa sa government ng Pilipinas at pwede na silang magtayo ng sarili nila. At mayroong possibility na magtayo sila ng communist government. At kung tutusin, marahil, ang mga grupo na ito ay gustong mamuno sa kanilang sarili, tama? At marahil hindi nila papayagan ng anumang pagboto mula sa community upang piliin ang kanilang mga pinuno. At syempre ang mga bagay na ito ay ilan lamang sa mga posibleng senaryos na pwedeng mangyari. Pero syempre halatang hindi papayag ang mga citizen ng Mindanao na magkaroon ng communist government dahil gusto nila ng demokrasya. Kaya naman maaaring manatiling republika ng Timog Pilipinas. Subalit ang mga Islamic group ay tututulan ng mga ito at ipagpapatuloy ang kanilang paggalaw kahit na sila ay iwalay na. At ito ay magiging mahirap para sa Timog, lalo na para sa bagong itinayong bansa. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang mangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas at gayon din sa ekonomiya ng Mindanao. Sa tingin namin ito ay magiging crucial na bahagi ng paghihiwalay ng Mindanao, lalo na sa mismong ekonomiya ng Pilipinas. Kung titignan mo ang Mindanao ay kasalukuyang bumubuo ng ilang percent ang GDP ng bansa at 40% ang agricultural production. At malaking kawalan para sa bansa kung maghihiwalay ang Mindanao.
Ang pagkawala ng 40% ng agricultural production ay magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. At para sa isang umuunlad na bansa tulad ng Pilipinas, ito ay magiging isang malaking panganib. Subalit hindi para sa Mindanao kapag sila ay naging independent. Magkakaroon sila ng pagkakataong mapalago ang kanilang economy sa kanilang sarili. At ang pagkakaroon ng isang maliit na lupain upang pamahalaan ito ay mas madali kaysa sa pagkakaroon ng isang malaki. At ang pinakamagandang halimbawa dito ay ang Singapore. Ngayon, maaaring pareho din ang kaso sa Hilagang Pilipinas. Kahit na mawala ang 40% ng kanilang contribution mula sa agrikultura ng Mindanao, baka mabilis silang gumaling dahil naging mas maliit na silang bansa. At siguro mas mabilis na mareresolba ng mga government official ang problema kung hindi sila korap. At muli, depende pa rin ito sa mga government official ng bansa. Ngayon, maaaring ang potential separation ng Mindanao ay hindi mangyayari. At kung tutusin, maraming tao ang tutol dito. At halatang ipinakita ng Pangulo ng bansang ito na si Marcos na hindi niya gusto ang ideya ng paghiwalay ng Mindanao sa estado ng Pilipinas. At ang issue na ito ay muling naungkat dahil dinala ito ng dating Pangulo na si Duterte sa kanyang pinakahuling talumpati. At naniniwala ang mga tao na ito ay bahagi lamang ng hindi nila pagkakaintindihan ng kasalukuyang Pangulo. Kaya naman ang Luzon, Visayas at Mindanao, sa paglipas ng mga panahon, ang mga rehiyon na ito ay tumulong sa isa't isa na lumago at ang pag-alis ng isa sa mga ito ay parang nag-alis ka ng isang bahagi ng katawan ng isang tao. At sa tingin namin maraming mga Pilipino ang hindi papayag na ito ay mangyari. Ngayon, ikaw, payag ka ba na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? At ano ang mga masasabi mo sa video natin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.